Kamakailan ay meron akong nakausap. Sabi niya, Father, naiinggit ako sa iba. Bless sila. Ako itong madalas na nagdarasal, nagsisimba. Sabi ko sa kanya, una, huwag mo silang huhusgahan na hindi nagdarasal at nagsisimba. Huwag mong isiping mas mabuti ka kaysa sa kanila kasi yun ay pagkakasala. Pangalawa, hindi mo alam ang pagdaraanan pa nila. Ikatlo, ano ba yung blessing na tinutukoy mong nararanasan ng mga taong ito? Yung pera nila, yung kasikatan nila, yung kapangyarihan nila? Yun talaga? Ang blessings ay yun lang ba? Tandaan po ninyo, kahit ang pera, pwedeng hindi blessing. Bakit? Kung ang pera, hindi lang pera, pwedeng kasikatan, pwedeng yung very close na pamilya, pwedeng gamitin ng demonyo ang mga blessings na ito upang makalimutan mo ang Diyos at isipin mo, yun na lang talaga ang blessing na gusto niyang maranasan mo. Tandaan natin yun. Hindi porke mayaman ang tao, hindi porke walang problema yung tao, blessed na siya. Ay, tandaan po natin na hindi yun ang ultimate blessing na gusto ng Diyos na iparanas sa atin. Kung sa kanyang katanyagan, kung sa kanyang kasikatan, kung sa kanyang pagkakaroon ng happy family, kung sa kanyang pagkakaroon ng maraming pera, nalalayo siya sa Diyos at nakakalimutan niya ang Diyos, hindi blessing yun. Ginagamit ng demonyo yung mga blessing na yun upang makalimutan ng tao ang ultimate blessing, God who is the source of all blessing. Ang taong may pera nga, ang taong sikat nga, ang taong okay ang pamilya nga, pero wala naman ang Diyos sa buhay niya. Matutulad daw yan sa halaman na nakatanim sa disyerto o ilang. Nakatanim, tumutubo, pero darating ang pagkakataon, mamamatay din yan. Bakit? Wala namang tubig masyado sa disyerto So for quite some time, tutubo yan. Pero darating ang pagkakataon, mamamatay rin yan. Ang tao, pagamat kipit sa pera, hindi okay ang pamilya, may problema, may sakit pa, pero nasa sa buhay niya ang Diyos na totoong biyaya. Ito naman daw ay matutulad sa isang halaman o puno na nakatanim sa may batis, sagana sa tubig. So hindi natatakot na magtag-init o kaya'y maging tagtuyot sapagkat naroroon ang bukhal ng kaligayahan na nakatatagpuan sa Diyos lamang. Inasmuch as ano man yung mga blessings na yan sa buhay, material blessings, darating ang pagkakataon na mawawala yan. Ano yung darating na pagkakataon ngayon? Yung ating kamatayan. Sino bang pinaka-ating aasahan sa kamatayan? Lalo pat bago yung kamatayan yan, wala ka ng pag-asa kundi ang Panginoon lamang. Wala nang nandyan para sa iyo kundi ang Panginoon lamang. Wala nang saysay kahit ang pera mo kundi ang Panginoon lamang. Doon mo makikita ang Diyos talaga ang pinaka-mahalaga. Kaya sana, ngayon pa lang, yan ay ating madama. At mangyayari yan kung magiging faithful tayo sa pagtupad ng mga kondisyon ng blessings sa atin ng Panginoon. Na-overheard ko lang, may isang nagbiro sa isang tao na para bang nag-e-expect na tuparin niya yung ipinangako niya. Sabi nung narinig ko, ikaw na nga itong pinangakuan, gusto mo pa, tuparin ko? Sobra ka na. Meron palang gano'ng katwiran. Nangako na nga ako sa'yo. Gusto mo pa, tuparin ko? Sobra na to. Ay, mga kapatid, sa Diyos, para sa Kanya, hindi mahirap ang mangako. At lalong sa Diyos, para sa Kanya, hindi rin mahirap ang tuparin ang pangako niya. Medyo nade-delay lang, medyo nagiging mahirap lang kung hindi tayo tumutupad sa mga kondisyon niya. Kaya sana, mga kapatid, bago tayo humingi ng mga biyaya at kung naghihintay na rin tayo ng mga biyaya, huwag tayong magwala ng pag-asa basta sa paghihintay natin ng biyaya. Ito yung maging dahilan upang tayo mas mapalapit sa Kanya na pinakamahalagang biyaya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na misa. Sa Negros Occidental ay merong isang chapel doon na nabansagang the chapel or the church of the angry Christ. Ang kapilya o simbahan ng galit na Kristo. Ang dahilan ay dahil sa may sanctuary niya, sa may bandang altar, may painting depicting Jesus as seemingly angry. Ayan. Nakita niyo na, mukha ngang galit. Diba?
Para bang kapag magdarasal ka dyan, ang una mong sasabihin kay Lord, Lord, gusto ko lang namang magdasal, ba't ka nagagalit? Pero may dahilan yan. Ako ang basa ko dyan, ang maganda, isa sa mga magandang dahilan ng painting na yan ay, pinapakita niyan yung zeal, yung gana, yung gusto, o mas matindi pa, yung marubdob na pagnanais ni Jesus na gawin ang kalooban ng Ama sa mundo. Doing my Father's will is the food that sustains me. Sa ating gospel reading, I have come to set fire on the earth, and how I wish it will already blazing. Kaya nga, mapapansin po ninyo, yung puso niya dyan, emphasize na emphasize, parang Sacred Heart, pero napakalaki. Nandyan din may koronang tinik, signifying yung suffering, yung mga balakid, pero yung pusong yan ay nag-aalab sa pagmamahal sa Diyos at sa tao. Ibig sabihin, ang Diyos na si Jesus nang siya'y magkatawang tao ay decided na gawin ang kalooban ng Ama whatever it takes. Ganon din dapat tayo. If Jesus here is on fire, we should always be on fire also. Ilan sa atin ang may mga golden realizations? Ang buhay, hindi payamanan, pasayahan. Maikli lang ang buhay. Dapat hindi talaga puro pera ang iniisip. Dapat may panahon kay Lord. Dapat may panahon para magdasal. Dapat may panahon sa kapwa, sa pagtulong, lalong-lalo na panahon ng pagmamahal para sa pamilya. Ang dami nating magagandang realizations. Nasa na yun? Nagawa mo ba yun? Nasustain mo ba yun? Eto ba? Mas mabuti ka ba? Mas humble ka ba? Mas malawak ba ang pangunawa mo ngayon kaysa noon? Sapagkat kung hindi gayon, tumatanda tayo pare-pareho ng paurong. At ang nangyayari, we are allowing the devil to quench that fire that God has started in our hearts. Huwag ganun. Huwag mong papayaang magkaganon. Ang diablo, kapag nakikita niya, desididong-desidido ka, on fire ka na magpakabuting tao, magpakabuting asawa, magpakabuting jowa, magpakabuting kapatid, magpakabuting kaibigan, magpakabuting Kristiyano, at desididong-desidido ka, maalarma na ang diablo. Gagawin na niya ang lahat to cool you down, to distract you. Sa papaanong paraan? Pwedeng either by being burnout. At sabihin niya sa'yo, hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nahirapan? Lagi na lang ikaw. Ano ang bak nila? Wala. Pwede ba yun? Isipin mo muna ang sarili mo. Magtira ka sa sarili mo. Nakapagbigay ka na, hayaan mo na sila. Ayan tayo. Para maglaylo ka. Para mag-cool down ka sa pagiging mabuti mo sa iba. O kaya, by compromise. Nagsisimba ka naman okay lang yung may mga palso ka pang pag-uugali. Sinusunod mo naman yun sa pang-utos liban sa isa. Yung wag kang mangalunya, okay na ngayon. At least yung siyam na susunod mo. Okay lang yung mangalunya ka. Loyal ka naman sa asawa mo. Hindi ka lang faithful. Bumabalik ka pa rin naman sa kanya. Siya naman ang mahal mo, di ba? Okay lang na wala kang panahon para sa pamilya mo, para sa mga anak mo. Ibinibigay mo naman yung mga pangailangan nila, di ba? Okay lang yun. Compromise. Para hindi mo ibibigay yung the best mo. Minsan sasabihin sa akin ng diablo, lalong-lalo na kung ilang oras na, ilang araw na wala pa akong maisip na humilya. Father Fidel, di ba 3 years ago, yan din naman ang gospel, ulitin mo na lang yung 3 years ago. So ang gagawin ko, pag inulit ko yon, hindi ko na maibibigay yung the best ko. Alam po ba ninyo, looking back, may records ako kapag pinipilit ko talaga na magdasal at mag-come up with another meaningful homily, mas maganda yung homily ko ngayon kesa noon. Ano pa? Ang gagawin ng diablo, to cool you down, bibigyan ka ng mga problema. Katulad ng ginawa niya kay Job. Napakabuting tao ni Job. Binombard niya ng mga problema. Para pag naranasan mo yung problema sa negosyo, sa trabaho, either
napakahirap o napakabigat, or either sa pamilya mo pa nangyari, yung bang napaka-intense ng problema na kapag naranasan mo ay masasabi mo yung expression, Brad, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ba? Kapag binuhusan ka ng malamig na tubig, natutulala ka, napipigilan ka, nag-cool down ka. Yan ang gagawin ng diablo. Huwag mong pabayaang magkagano. Kaya ituloy mo. Do not cool down. Do not back down. Do not settle down. Lalong-lalo na kung hindi pa tapos yung laban. May mga pagkakataon naman na parang napaka-dry. Yung pag ginagawa mo ang lahat, hindi nila nare-recognize, hindi ka nila napapahalagahan, ginagawa mo na ang lahat, pero parang walang magandang resulta. Nagdadasal ka, pero parang dry. Parang hindi siya nakikinig sa yung mga sinasabi sa kanya. Parang ang layo-layo niya. Kapatid, again, ituloy-tuloy mo lang. Tandaan mo, kahit mga dry moments yan, to remind you, dry leaves, dry woods, burn best. Kapag tuyo ang dahon, kapag tuyo ang kahoy, mas lalong mag-aapoy. Kapatid, kahit mga pagsubok na yan ay nararamdaman mo, ituloy mo yung pagiging desidido mo magpakabuting tao. And I assure you, wala nang makapapigil pa dito kahit ang demonyo. Do not give up. Sa mga kabataan na mahilig mag-shopping, daming pere, may nakita kang isang bagay. Ang dami mo ng sapatos eh. At alam mo na hindi mo siya pwedeng gamitin anytime soon. Ibili ka pa rin? May isang bagay na nakursunadahan mo lang kasi ang ganda eh. Bili ka na? Gayong alam mo na pwede mong hindi naman magamit talaga. Pero bibilin mo pa rin. The moment na binili mo yon and you keep that, of course, ay magiging bahagi na yon ng mga valuable things sa buhay mo na sa totoo lang ay hindi naman valuable talaga. Pasensya na sa mga may edad na ha, nanonood si mama at si papa. Pero kung minsan, ganyan naman din ang mga nakatatanda. Yung, hindi na yung sa pagbili ha, yung mga gamit na pwede mo namang i-dispose na at ipamigay o kaya ibenta sa murang halaga. They'll keep it. Yan ang madalas namin pinagtatalunan ni mama. Kamakailan lang sabi sa akin, anak! Yung mga ipinamibigay o binibenta sa murang halaga para pakinabangan ng iba, sayang yan! Magagamit pa yan! Sabi ko, kailan? Hindi ko lang alam. At sasabi ko sa kanya ganito, sasabihin ko na rin din po sa inyo, Mama, mga kapatid ko, mas magiging masaya po tayo kapag makikita natin na yung gamit natin ay makapagpapasaya ng ibang tao. Lalo pat kung ito'y nakaimbak lang at nakaburo lang sa aparador mo. Kaya ang idea, huwag ka nang bumili. Huwag ka nang tumanggap. O kaya, huwag ka nang mag-keep ng isang bagay na alam mo namang hindi mo kakailanganin talaga sa buhay. Ganon din ang nangyayari sa mga pangit nating karanasan. Na-hurt ka eh, na-disappoint ka eh. Okay lang yun. Kesa naman maging masaya ka, umiyak ka, pero ipagpag mo lang. Huwag kang mag-fall into that temptation na, sige kikimkimin ko, sige isipin ko, sige tatandaan ko, sige magpaplano ako, lalarasunin ko ang taong ito. Huwag ganun. Kasi the moment you keep it, parang yung gamit na hindi mo naman gagamitin, it becomes part of you, or you become part of it. It affects you. Isipin mo over and over again. You'll not just think about it. Over and over again, you'll think of it. You'll not just feel it, you'll feed it. Ay nako, you'll be consumed by it. Let go and let God. Lalo pa sa mga bitterness, alam po ninyo, huwag na tayo mag-isip ng paghihikante. Pagpasa Diyos na lamang natin ang lahat. Yun naman din ang sabi niya, di ba? Vengeance is mine, not yours. Hayaan mo ako magiganti para sa'yo. Hayaan mo ako magturo ng leksyon sa Kanya. Huwag na ikaw. Huwag mo nang intindihin yon. Move on with your buhay, with your life. Besides, anong sabi ng Panginoon? Sa Salmo, you will prepare a table for me in front of my enemies, in the sight of my enemies. Na para bang sinasabi ng Panginoon, kapag siya ang naghiganti para sa atin, sisiguraduhin niya na ito'y makikita ng mga taong sa atin ay nakasakit dati.
Ibe-bless ka niya, malalaman ng mga nanira sa'yo. Itataas ka niya, malalaman ng mga nagchismis sa'yo. Gaganda ang buhay mo, malalaman niya ng mga nag-down sa'yo. Makakaahon ka sa pagkakasala mo, malalaman niya ng mga naghusga sa'yo. Yun ang pangako ng Panginoon. So ipaubaya mo na sa Kanya lahat ito. Brothers and sisters, alam po natin katangahan yung hayaan mo na lamang na nakawin ng mga magnanakaw ang mga mahalagang bagay sa iyong buhay. Ganon ang nangyayari kapag naglalagay tayo ng mga kalat sa ating puso't isipan. Hinahayaan nating nakawin ng mga negang ito, ang mga bagay na positibo dapat ay nasa buhay mo at buhay ko. Again, let go of all that bitterness and let God reign in our hearts. Tandaan po natin, ang paghahari ng Diyos ay hindi lamang isang lugar. Ito ay more on isang sitwasyon o kalagayan kung saan ang peace, ang joy, ang happiness, all the good things ay ating nararamdaman. At mangyayari lamang yan, una kung susunod tayo sa Kanyang kalooban at kung ang ating puso, ang ating buhay ay ipapa-occupy natin sa Kanya lang. Amen. Talagang may reward na naghihintay para sa taong maagap, para sa taong nagtsatsaga, para sa taong nagsisipag. Yun yung sinasabi sa mabuting balita. Yun ang sistema sa salita ng Diyos, sa grasyang hatid ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya maliwanag ang sabi, to the one who has, yung meron at kanyang pinagyayaman, ina-apply, sinasabuhay ang salita ng Diyos sa kanyang buhay, more will be given and he will grow rich. Siya'y mananagana. But to one who has not, actually, hindi definitely has not He has something. Pero dahil hindi niya sinasabuhay, parang nothing na rin. To anyone who has not, even that he has will be taken away from him. Kasi hindi natin isinabuhay. Hindi natin i-apply sa buhay natin. Brothers and sisters, ganun ang grasyang hatid ng salita ng Diyos. Isabuhay natin at mas marami pa tayo mararamdamang grasya sa buhay natin. Yung salita ng Diyos na umiwas ka sa tukso, nako, mas patatatagin ka ng Panginoon laban sa mga tukso kapag ito ay in-apply mo sa buhay mo. Yung sinasabi ng Panginoon na kapag ikaw ay nagbigay, babalik sa iyo siksik-liglig at umaapaw, mararanasan mo yon. Kaya kapag naranasan mo yon, mas lalo kang magbibigay. Hindi mo maranasan yung siksik-liglig, umaapaw ka sapagkat hindi ka nagbibigay. So parang may doubt ka, totoo ba yan? Subukan mong i-apply at yan mararanasan mo sa iyong buhay. Yung sinasabi ng Panginoon na kapag nagpatawad ka, I will console you at maipaparamdam ko sa iyo na ikaw ay tunay na anak ko. I'm proud of you. Magpatawad ka kahit mahirap at mararanasan mo. God is like in heaven telling everyone, that's my son, that's my child, I'm proud of him. Yung magbalik ka mula sa iyong pagkakasala na sinasabi sa Ebanghelyo ay gano'n na lamang ang pagsasaya sa kalangitan. Kapatid, in a very supernatural way, maranasan mo yan. Kapag sa tindi ng kasalanan mo, nagbalik loob ka sa kandungan o kandili ng mapagmahal nating Ama. Kapatid, you want more? You will have more. Basta ipakita mo ang appreciation mo at ang effort mo na tinatambal mo sa salita ng Diyos, sa grasya ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, sa buhay mo. Actually, yun din ay ma-apply natin sa ating buhay, sa mga ordinaryong bagay sa ating buhay. Maging mas honest ka, mas maging diligent ka sa trabaho mo, mas ipopromote ka niya. Mas maging mapagmahal ka, malambing ka sa asawa mo, mas palalalimin ng Panginoon ang pagsasama niyong dalawa. Mas maging responsable ka at mapagmahal kang mga magulang, mas igagalang ka ng mga anak ninyo, ng mga anak mo. Mas maging mabuting anak ka at mas mararamdaman mo ang pagiging ina at tatay ng mga magulang mo. Mas maging caring kang kapatid at ang iyong kapatid sa iyo ay mas magiging expressive, mas maging mabuti kang tao at marami kang ma-attract na mabubuting bagay, marami kang mamamagnet na mabubuting bagay at pangyayari sa buhay na ito. Tama namang ang ulan ay pinasisinaya
pinababagsak ng Panginoon, both sa mabubuti at masama. Ang araw ay pinasisikan niya both sa mabuti at masama. Pero hindi po pwedeng mas makinabang yung masama. Mas makikinabang pa rin yung gumagawa ng mabuti. Sapagkat siya na mayroon at pinagyayaman niya, mas marami pa ang ibibigay niya. Ang pag-iyak, o pwedeng magtagal ng magdamag, pero may siguradong biyaya ng ligaya pagputok ng liwanag. Kayong mga magulang, gusto nyo ba na matagal na umiiyak at nalulungkot ang anak ninyo? Siyempre hindi. Kahit may kasalanan yan, aalu-aluin nyo na yan. Kasi ayaw nyong matagal na malungkot at umiyak yan. Ang Diyos pa kaya, Luke 11 verse 11, siya pa kaya ang hindi gumawa ng paraan upang mapawi ang kalungkutan at maramdaman natin ng kanyang mga anak ang kaligayahan. Kaya gusto ko yung verse na yan eh. Kasi para bang sinasabi diyan, gaano man kabigat ang ating problema, gagawa ang Diyos ng paraan, magbibigay siya sa atin ng dahilan upang muling maging masaya. Sapagkat tayo mahal niya. Amen? So sa araw-araw, may biyaya ng kagalakan para sa isa't isa. Ang problema ito, madalas sinasayang natin, particularly, pinananakaw natin sa kalaban natin. Sino bang kalaban natin? Sabi ni St. Paul, ang pinakamakapangyarihang pinuno ng lahat ng kasamaan sa mundong ito, ang demonyo. Magnanakaw yan. Maliwanag ang sinasabi ng Bible, the devil is like a thief. At sasabihin sa atin ng John 10 verse 10, the devil as a thief comes to us with a sure purpose. Alam niya gagawin niya, and that is to steal and to destroy. At alam niya kung ano ang nanakawin niya. Ano? Yung bagay na alam niyang mahalaga sa atin. Ano? Yung bagay na alam niyang pag kinuha niya, pag ninakaw niya, manghihina tayo upang tayo ay matalo niya. Tandaan po nating malakas tayo, ha? If God is with us, who can be against us? Nehemiah 8 verse 10, the joy of the Lord is my strength. Ang kagalakan ko ay kagalakan ng Panginoon. Yan ang aking kalakasan. Hindi niyo po ba napansin? Kahit pagod ka, basta masaya ka, okay lang? Kahit gipit ka, basta masaya ka, carry lang? Kahit problemado ka, basta masaya ka, push lang. Kahit may mawala pang tao sa buhay mo, basta't may matirang kahit konting kaligayahan sa puso mo, iyaan ang pagmumulan ng pag-asa at lakas muli sa buhay mo. No wonder, ito araw-araw ang gustong-gustong ibigay sa atin ng Diyos in order to inspire us. On the other hand, ito rin araw-araw ang gustong-gustong nakawin sa atin ng demonyo in order to destroy us. Kamakailan, may nakita ko sa Facebook, alam kong makapangyarihan yun. Alam kong mayaman yun, kilala yun. Gwapo pa, kung pwede nga lang i-bluetooth yung mukha niya sa mukha ko, daki na lang eh. Nagpakamatay. Kasi wala nang saysay ang buhay. Kaya, sabi ni St. Paul, do not give the devil a chance to work on you. Yan ang sinasabi sa ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, ang sabi sa atin, kahit lupay-pay ka na, maging matatag ka. Katulad ng iba sa atin, ang bilis mong isuko, yung kaligayahan mo sa kalaban, sa kaaway. Kanina lang ang ganda-ganda ng gising mo. Ang ganda ng mood mo. Ang tagal-tagal gumayak ng anak mo, ng asawa mo. Nagbago na ang mood mo. Pinanakaw mo na sa demonyo yung kaligayahan mo. Sa katunayan, on your way here, mula sa bahay ninyo, hindi kayo nagkikibuan. Kibuin mo man ang kibu mo sa kanya. Bayaran na naman. Kuryente. Yung anak mong ito, di ba? May nag-overtake pa ng alanganin sa'yo. Pagdating dito sa parking, nagulangan ka pa. Pagdating sa picture taking, abay, ununahan ka pa. Kaya kayong mag-asawa talagang hindi nagkikibuan. Mamaya yan, kapag bineblessan ng holy water, hindi maghahawak ng kamay yan. So, apektado ka na. Hindi pa nagsisimula ang misa. Yung didiligin ng Panginoon na ligaya, wala na. Pinanakaw mo na. Ilan sa atin yung pagkatapos magsimba, high na high pa, blessed na blessed pa, inspired na inspired pa.
Oras na umuwi ng bahay, nakakita ng hindi kaaya-aya, wala na. Pinananakaw mo agad ang iyong ligaya sa kalaban, sa demonyo. Sinisira mo ang iyong araw, kung minsan pati ang iyong buhay. Matthew 24 verse 43. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon ay ito: kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw sa kanyang bahay, hindi niya ito papapasukin sa kanyang bahay. Ibig sabihin, kung alam mong may magnanakaw sa loob ng bahay ninyo, sa pintuan pa lang sarado na ang pinto, hindi mo patutuloyin ito. Ibig sabihin, nakawin man ng demonyo ang kaligayahan sa atin, hindi niya magagawa unless ito'y ibigay, ipanakaw natin. Kamakailan ay meron akong nakausap, sabi niya, Father, naiinggit ako sa iba. Bless sila. Ako itong madalas na nagdarasal, nagsisimba. Sabi ko sa kanya, una, huwag mo silang huhusgahan na hindi nagdarasal at nagsisimba. Huwag mong isiping mas mabuti ka kaysa sa kanila kasi yun ay pagkakasala. Pangalawa, hindi mo alam ang pagdaraanan pa nila. Ikatlo, ano ba yung blessing na tinutukoy mong nararanasan ng mga taong ito? Yung pera nila, yung kasikatan nila, yung kapangyarihan nila? Yun talaga? Ang blessings ay yun lang ba? Tandaan po ninyo, kahit ang pera, pwedeng hindi blessing. Bakit? Kung ang pera, hindi lang pera, pwedeng kasikatan, pwedeng yung very close na pamilya, pwedeng gamitin ng demonyo ang mga blessings na ito upang makalimutan mo ang Diyos at isipin mo, yun na lang talaga ang blessing na gusto niyang maranasan mo. Tandaan natin yun. Hindi porke mayaman ang tao, hindi porke walang problema yung tao, blessed na siya. Ay, tandaan po natin na hindi yun ang ultimate blessing na gusto ng Diyos na iparanas sa atin. Kung sa kanyang katanyagan, kung sa kanyang kasikatan, kung sa kanyang pagkakaroon ng happy family, kung sa kanyang pagkakaroon ng maraming pera, nalalayo siya sa Diyos at nakakalimutan niya ang Diyos, hindi blessing yun. Ginagamit ng demonyo yung mga blessing na yun upang makalimutan ng tao ang ultimate blessing, God, who is the source of all blessing. Ang taong may pera nga, ang taong sikat nga, ang taong okay ang pamilya nga, pero wala naman ang Diyos sa buhay niya. Matutulad daw yan sa halaman na nakatanim sa disyerto o ilang. Nakatanim, tumutubo, pero darating ang pagkakataon, mamamatay din yan. Bakit? Wala namang tubig masyado sa disyerto So for quite some time, tutubo yan. Pero darating ang pagkakataon, mamamatay rin yan. Ang tao, pagamat gipit sa pera, hindi okay ang pamilya, may problema, may sakit pa, pero nasa sa buhay niya ang Diyos na totoong biyaya. Ito naman daw ay matutulad sa isang halaman o puno na nakatanim sa may batis, sagana sa tubig. So hindi natatakot na magtag-init o kaya'y maging tagtuyot sapagkat naroroon ang bukhal ng kaligayahan na nakatatagpuan sa Diyos lamang. Inasmuch as ano man yung mga blessings na yan sa buhay, material blessings, darating ang pagkakataon na mawawala yan. Ano yung darating na pagkakataon ngayon? Yung ating kamatayan. Sino bang pinaka-ating aasahan sa kamatayan? Lalo pat bago yung kamatayan yan, wala ka ng pag-asa kundi ang Panginoon lamang. Wala nang nandyan para sa iyo kundi ang Panginoon lamang. Wala nang saysay kahit ang pera mo kundi ang Panginoon lamang. Doon mo makikita ang Diyos talaga ang pinaka-mahalaga. Kaya sana, ngayon pa lang, yan ay ating madama. At mangyayari yan kung magiging faithful tayo sa pagtupad ng mga kondisyon ng blessings sa atin ng Panginoon. Na-overheard ko lang, may isang nagbiro sa isang tao na para bang nag-e-expect na tuparin niya yung ipinangako niya. Sabi nung narinig ko, ikaw na nga itong pinangakuan, gusto mo pa, tuparin ko? Sobra ka na. Meron palang ganun katwiran. Nangako na nga ako sa'yo, gusto mo pa, tuparin ko? Sobra na to. Ay, mga kapatid, sa Diyos, para sa Kanya, hindi mahirap ang mangako. At lalong sa Diyos, para sa Kanya, hindi rin mahirap ang tuparin ang pangako niya. Medyo nade-delay lang, medyo nagiging mahirap lang kung hindi tayo tumutupad sa mga
kondisyon niya. Kaya sana, mga kapatid, bago tayo humingi ng mga biyaya at kung naghihintay na rin tayo ng mga biyaya, huwag tayong magwala ng pag-asa basta sa paghihintay natin ng biyaya. Ito yung maging dahilan upang tayo mas mapalapit sa Kanya na pinakamahalagang biyaya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na misa. Hindi nga ba't kapag may spare tire ka, kampante ka sa paglalakbay, ma-flatten ka man sa buhay, meron kang spare tire, meron kang maaasahan. Hindi ka ititigil ng matagal na panahon ang sasakyan sa daan kapag ikay na-flatten. At napakapala din naman natin kung meron tayong mga taong ganito sa buhay. Mga kapatid, tayo po ba ay dependable? Tayo po ba ay mga maaasahang tao? Yun bang kahit hindi tayo mag-volunteer, maisip na agad tayo, mag-stand out agad tayo among all the choices? Kasi hindi lamang dahil sa ating ability, dahil din sa ating availability. Nandyan tayong lagi na maaasahan ng tao. At kilala tayo na pag nagtrabaho, maayos, masipag, honest. Hindi tayo nag-shortchange ng trabaho. O tayo yung mga taong bino-volunteer na natin yung sarili natin, tinatanggihan pa tayo. Pumipili ng iba. Kahit sa Mars, kahit sa ibang planeta, maghahanap ng iba, wag lang ikaw. Kasi kilala ka na hindi maayos magtrabaho, tamad, walang isang salita at sinungaling pa. Huwag ganon. Kasi wala tayo nang magiging silbi. Maging sa harapan sa mata ng Panginoon pag ganon. Lalo pat meron man tayong abilidad pero hindi natin yan ginagamit according sa ating kapasidad upang magkaroon ng responsibilidad. Tayo kaya yung mga taong kapag naiisip na mga taong sa atin ay dumidepende minsan o umaasa, ay nangingiti sila. Sapagkat alam nila, the moment na sila yung magkaproblema, meron silang aasahan talaga. O tayo yung mga taong kapag naisip ng ating kapwa, nasisimangot sila, naiiling sila. Parang yung reaksyon natin, halimbawa kapag meron kang mahalagang pupuntahan, syempre, dadrive ka. Eh nung kinlik mo yung susi, nung sakyan, o kaya pinush button mo, kung keyless yan, hindi nag-start, patay na. O kaya, meron kang gustong panoorin, championship, kung ano mo ang game yun sa TV. Pagbukas mo ng TV, napakalabo, sira yung cable, patay na. O kaya meron kang mahalagang dokumentong research, o kaya itatay. Pero pagbukas mo ng computer mo, naku, naghang na, ang internet na wala na, patay na. Nakakasura. Nakakainis, nakakalungkot. Diba? Doon tayo bata pa, siguro naman natatandaan ng marami sa inyo dito yung kanta sa Batibot na ako ang kapitbahay, kapitbahay mo, laging handang tumulong sa inyo. Kilala mo ako, isa sa kapitbahay. Ninyo. Habang yung isang tao nakasuot ng pulis, nakasuot ng doktor, nakasuot ng pare, kasi pinahulaan kung sino itong kapitbahay mo, laging handang tumulong sa iyo. O kaya may gamit ng engineer, may gamit ng isang kusinero, may gamit ng isang driver, hulaan mo. Di ba't napakasarap ng pakiramdam kapag nahulaan? Lalong-lalo na kung ikaw mismo yung hinuhulaan. Kasi doktor ka, pare ka, pulis ka. Kasi ang ganda ng tema ng kanta, may abilidad, may availability pa. Laging nandyan. Maasahan mo talaga. You see, tamang may mag-step up sa gitna ng kawalang silbi ng iba. Sa gitna ng hindi pagiging maasahan ng iba. At nando naman din ang biyaya ng Diyos na pupuno sa kakulangan nila. Pero, iba yung ginagampanan ng bawat isa kung ano yung inaasahan sa kanila. Kasi kung ano man ang ikagaganda o ikapapangit ng mundo at ng pamilya mo, kung ano man ang kaiaayos o ikagugulo ng mundo at ng pamilya mo, kung ano man ang ikabubuti o sasama ng mundo at ng pamilya mo, siguradong may partisipasyon tayo dito. Yung mga ginagawa nating mabuti o yung mga ginagawa nating masama. Yung hindi nating ginagawa, yan din ay masama. Kaya nga, galit ang Panginoon sa mga taong di maaasahan. Tandaan natin na pag tayo namatay at humarap sa Kanya, tayo huhusgahan Niya. Hindi lamang sa mga masama nating ginawa, kundi sa mga mabuti na pwede natin gawin pero hindi natin ginawa. At para saan pat
Nang likhain ng Diyos ang unang tao, si Eva, si Adan, sinabi niyang pamahalaan ninyo ang mundong ito. At para saan ba't sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na tayo dapat maging asin at liwanag ng mundong ito? At para saan ba't sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo na tayo'y mga ilawan na dapat ay nandun nakababaw sa patungan kung hindi natin gagampanan kung ano ang sa atin ay inaasahan. Sabi dito, kapag hindi tayo naging liwanag sa mundo, yung liwanag na ito ay kukunin sa atin. At alam na natin kung saan yung mga taong tulad natin, kung tayo hindi gumagawa kung ano sa ating inaasahan, kung hindi tayo nagbibigay ng kaliwanagan, doon sa impyerno kung saan walang kaliwanagan. Sana mga kapatid, huwag tayong pasubok sa Panginoon. Maging mga asahan na tayong mga anak at mga alagad. Romans 10:11, hindi mapapahiya kailanman ang sa Diyos ay sumasampalataya. Kaya pwede ba, huwag mong karakarakang tutuldukan o lalagyan ng period anumang pangit na yugto sa buhay mo kung sa totoo lang ay kamalang ang inilagay ng Diyos dito, sapagkat dudugtungan pa niya ng magandang storya ang buhay mo. Keep on trusting, keep on believing. Good things are still coming. Baka sineset up ka ng Panginoon sa isang matinding milagro na kapag binigay niya sa'yo, mas pupurihin mo siya at mas pupurihin siya ng tao dahil sa'yo. Tama namang magandang sharing kung minsan, gumising po ako kaninang umaga. Praise God, praise His goodness. May trabaho po ako araw-araw. Bukas may inaasahan akong trabaho kita. Praise God, His goodness. Maganda yon. Pero mga kapatid, parang ordinaryo yon. Sapagkat halos lahat naman tayo, marami sa atin ang may ganon. Pero yung patotoong ganito, stage 3 cancer po ako, pero gumaling ako. Praise God. Namatay po yung asawa ko. After a month, yung anak ko naman ang namatay. Pero nakaya ko. Praise God. Dati po, halos wala na kaming makain ang mga anak ko. Pero imbis na kumapit ako sa patalim, kay Lord ako kumapit, nakabangon ako. Maganda na po ang takbo ngayon ng aking negosyo. Praise God. Hindi ba't mas magandang patotoo yun? Anong malay mo? Yun ang gusto ng Diyos para sa'yo. Kaya kapatid, anuman ang mabigat, matindi mong problema ngayon, I suggest kapag nagdarasal ka, Lord, lalaban ako, tulungan mo ako, at ipinapangako ko ngayon pa lang, kapag nalampasan ko ito sa tulong mo, ilalaan ko ang buong buhay ko sa pagpapatotoo ng ginawa mo sa aking milagro. Amen? Claim it! Claim it! Kaya kapatid, anuman ang matinding problema, huwag kang mawawala ng pag-asa. Good things are coming. Keep on trusting. Sige, kung hindi mo makontrol ang sarili mo, magtampo ka sa Kanya, magalit ka sa Kanya. Tulad ni Marta, kulang na lang, aksyonan ko kanina. Panginoon, kung nandito ka, hindi namatay ang kapatid ko. Galit siya. Pero anong dinugtong niya? Pero kahit ngayon, naniniwala ako, anuman ang hilingin mo sa Diyos, ibibigay niya. Galit si Marta, pero nananampalataya pa rin siya. Ganun sana. Kapatid, parang ang Panginoon sa kabalyo noon, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Pero, Ama, sa mga kamay mo, itinatagubilin ko ang aking espiritu. Kung hindi mo kayang makontrol ang sarili mo, sige, magtampo ka. Ilabas mo yung nararamdaman mo. Pero, patuloy na sumampalataya. Sapagkat, I'm telling you this, God can handle, God can understand your anger, our anger, but not our unbelief. Tandaan ninyo, sa kabila ng nanggagalaiti sa galit ang mga Pariseo, gumagawa pa rin ng milagro si Kristo. Pero nang hindi sumampalataya sa Kanya, ang Kanyang mga sariling kababayan, hindi gumawa ng milagro si Kristo. Kaya kayang i-handle ng Diyos easily yung galit mo. Pero patuloy kang sumampalataya kay Kristo. Kasi kailangan to para maibigay niya yung milagrong bubuhay muli sa buhay mo. Amen. Sa ayaw talaga, maraming dahilan.
Sa gusto, maraming paraan. Tingnan po ninyo, yung Samaritano sa Ebanghelyo, hindi naubusan ng paraan. Una, nilapitan niya, pwede mang hindi na. Pangalawa, ginamot pa niya, pwede namang hindi na. Pangatlo, dinala pa niya sa bahay panuluyan sa hotel at doon inilagaan, pwede namang hindi na. Pangapat, binayaran na niya yung nag-aaso sa hotel. Sinabihan pa niya yung innkeeper. Ang sabi niya, kung may kulang ako, babalik ako, babayaran kita. Basta siya, alagaan mo. Pwede namang hindi na. Yun ang sikreto upang ang utos, ang kalooban ng Diyos ay magawa natin. Yun ang sikreto upang ang tama, ang mabuti ay gawin natin. Ang sikreto ay gustuhin talaga natin. Wala nang mga dahilan pa. Gustuhin talaga natin at wag nang pagpatpetiks-petiks pa. Gawin na, now na. Kasi wala namang maling oras sa paggawa ng mabuti. Bakit maghihintay ka pa ng pagkakataon? Yun hinihingi na ng pagkakataon. At ano naman ang mali ng pagkakataon? Walang isip ang pagkakataon. So kapag sinabing hinihingi ng sitwasyon, hinihingi yon ng Panginoon. Ini-impel ka niya, ini-inspire ka niya na tumulong. I-grab mo yon. Yes, pwedeng sa pagtulong natin, ang maging resulta ng pagtulong kung minsan ay napasama pa raw, hindi ka raw nakatulong, may nasabi pa, wala ka nang sagutin doon. Ang mahalaga, tumulong ka, gumawa ka ng mabuti. Yun na yun. At bakit mo ile-level yung ginawa mong mabuti sa naging resulta nito? Dahil pangit yung naging resulta, hindi na mabuti yung ginawa mo, mabuti pa rin yun. And anong malay mo? Hindi yun talaga ang magiging resulta ng paggawa mo ng mabuti. Remember that all things work together for the good of those who love Him. Pwedeng gamitin pa rin ng Panginoon yon upang magdulot ng mabuti sa atin. Kapatid, basta hinihingi ng Panginoon, tumulong tayo, hinihingi ng sitwasyon. At ano man ang maging resulta, hindi na tayo magdadala nun. Ang magdadala na nun ay yung binigyan natin ng tulong. Hindi nga ba't may kasabihan tayong ganon? Siya na ang magdadala. Kasi nga kapag binigay mo yung tulong, pinakawalan mo na. Nandoon na sa Kanya. And so imagine yung patong-patong na binibigay mong pag-asa, mabuting bagay at pagtulong sa tao. Tapos winawalan niya ng halaga. Hindi niya binibigyan ng importansya. Yung weight no nasa sa Kanya, sa'yo wala na. Magkakaroon ng weight sa'yo, ikaw ang magdadala. Kung meron kang itutulong pa at kung alam mong kinakailangan tulungan, pero nagkikibit balikat ka, doon ikaw ang magdadala. So hayaan mo na siyang magdala. Basta ikaw, tumulong ka. Brothers and sisters, hindi natin alam kung ano ang nangyari dun sa tinulungan ng Samaritano. Hindi natin alam kung ito'y mas naging mabuting tao. Hindi natin alam kung sulit yung ginawang tulong ng Samaritano. Kung nagbago ba kahit papaano yung tingin ng tinulungan ng Samaritano sa mga Samaritano sapagkat iniisip nilang marumi o kalaban ng mga ito. Hindi natin alam. In the same vein of thought, anong kapupuntahan ng pagiging mabuting asawa, pagiging mabuting magulang, pagiging mabuting anak, pagiging mabuting kapatid mo? Lalo pat ang dami mo nang naibibigay as sakripisyo. Hindi natin alam. Pero tandaan natin, sa paggawa natin ng kabutihan, ang Diyos ay ating kakampi. Hindi niya tayo pababayaan. Para saan pat sinabi natin bilang kasabihan, laging magtatagumpay ang mabuti sa huli. Kung hindi tayo naniniwala na hindi mauwi sa wala ang mabubuti nating ginagawa. Sinabi po natin kanina na ang buhay na walang hanggan ay yung buhay din na ganap at kasaya-saya. At meron pa bang masasaya pang buhay sa pakiramdam at sa thought na ginagawa ko lagi ang dapat kong gawin at sabihin habang maaga, kaysa naman magsisi ako kung kailan huli na. Again, hindi natin alam kung ano ang magiging epekto ng mga ginagawa nating mabuti. But one thing, ngayon pa lang po pwede ko nang sabihin sa iyo, ang po pwedeng maging epekto ng hindi natin paggawa ng mabuti. And that is pagsisisi. Hindi ganun sa tao. Ilan na yung napakumpisal ko, sinasabi ko lagi, dahil nagpalaglag dati ng bata, maging mabait ka sa bata, maging mabait ka sa bata. Tagal na, hanggang ngayon hindi pa rin nila mapatawad ang sarili nila. Kasi iba yung bata na nilaglag nila, yun na ianak nila. Kaya sana,
Ano man ang magagawa nating mabuti for a particular person, lalong-lalo na ang hindi sa atin iba, gawin natin. Hindi naman ilalagay tayo ng Panginoon sa sitwasyon na hindi natin kakayanin. At kung hindi ang tulong natin ay talagang kakailanganin. Buhatin mo ang iyong krus araw-araw. Ibig sabihin ba nito na yung problema na kinakaharap natin ngayon ay dapat nang manatiling pasan-pasan natin habang panahon? I don't think so. Hindi naman sigurado. Ganun ang Panginoon. After all, sinabi niya sa atin, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Para saan sasabihin sa atin ng Panginoon ito? Kung nakatakda at gusto niyo tayong pahirapan araw-araw. At anong magiging klaseng Diyos para sa atin pag ganyan? Sadista lang? Hindi po dapat na ganyan lang ang maging ibig sabihin yan. So, ano ba itong krus na dapat natin pasanin araw-araw? Sa palagay ko po, ang pinakasusi dito ay yung sa unang bahagi. Kasi bago sabihin ng ating Panginoon na take up your cross daily, on a daily basis, sabi niya, deny yourself. Hindi ito sabing just deny yourself of something. Halimbawa, katulad ng fasting, you are denying yourself of something. Hindi ka kakain ng pagkain na gusto mong kainin. Hindi ka titingin sa isang panoorin na gusto mong panoorin. Hindi ka gagawa ng isang bagay na gusto mong gawin. Sacrifice, fasting. I don't think na ganun lang ang ibig sabihin ng deny yourself. Hindi naman ito deny yourself of something. Ang sabi, deny yourself. Yung mismong sarili mo, ang limutin mo. Yung mismong sarili mo, ang i-take for granted mo. Paano at bakit? Upang mangyari yung sinasabi ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga Galatians, na ako'y na-crucified with Christ so that I no longer live, but Christ who lives in me. Yung krus na sinasabi dito na dapat nating pasanin araw-araw para sa akin refers to a life totally surrendered to Jesus, to a life totally offered to God. Lord, ayoko na nung way of thinking ko. Gusto ko yung way of thinking mo. Ayoko na yung way of doing ko of things. Gusto ko na yung manner of doing mo of things. Ayoko na yung punto de vista ko. Ikaw na at hindi na ako. Tama, may mga sufferings na darating. Pero ang makita natin at mas pahalagahan natin, yung greatest privilege of being with Him, of falling in love sa Panginoon natin dahil sa mga ginawa, ginagawa at gagawin pa niya para sa atin. Yung privilege of having a deeper and greater relationship with Him. Yung privilege of day by day becoming more and more like Him. Sabi ko kanina, talagang mahirap ito. Kung ito yung krus na sasabihin natin pinapapasan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi may nature tayo na makasalanan. Mahirapan tayo sa una. Pero kung sa araw-araw ay isinusurrender talaga natin ang ating sarili sa Kanya, sa mga desisyon na ating ginagawa, sa manner ng ating pagkilos, maging sa laman ng ating isip at puso. Unti-unti magiging way of life ito. Unti-unti magiging magaan na para sa atin ito. Ito sana mga kapatid ang biyaya na ipagdasal natin upang dumating man ang mga problema, ito'y mas magaan na nating dalhin. Sapagkat alam natin, ito ay dadalhin natin na may magandang dahilan. Sapagkat tayo ay nagmamahal sa Panginoon natin at gusto nating mapalapit at matulad sa Kanya. Amen. Hindi nga ba't mas maganda sa magkapit-bahayan yung hindi na nga gumagawa rin ng masama, pero gumagawa din ng mabuti sa kanilang kapitbahay. Yung magkakapitbahay na nagdadamayan, nagkukwentuhan kahit paminsan-minsan, yung magkakapitbahay na
sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa, yung magkakapitbahay na nag-share ng password ng wifi, yung magkakapitbahay na nagbibigayan, nagpapalitan, paminsan-minsan, ng lutong ulam. Di ba, mas maganda yan? At yan ang mas nagagawa ng utos ng Panginoon. Kasi it allows us to be more active, to become more creative in doing what is right, and thus establishing better and deeper relationships. Ito mga kapatid, yung utos actually, yung golden rule na ito, ang sinunod ni Esther sa ating unang pagbasa. Siya isang reyna. Maganda siya, nasa kanya na halos ang lahat. Komportable ang buhay niya. Hanggang isang araw, nagkaroon ng balita na papatay ng mga kababayan niya. Napas sa kamay niya ang kaligtasan ng mga kababayan niya. Pero, to do so, para mailigtas sila, pwedeng maging nasa peligro ang buhay niya. Pwede niyang hindi iligtas ang kanyang mga kababayan. Pwede niyang hindi isipin ang kanilang kapakanan. Kung iisipin la, wala naman akong ginagawang masama. Okay lang, ako'y dito na lang. Hindi ko na sila papakialaman. Pero dahil ang inisip niya ay ang kapakanan nila, iniligtas niya ang kanyang mga kababayan kahit pa malagay sa peligro ang buhay niya. Yun yung pagsunod sa golden rule na sinabi ng Panginoon. At yun ang nagagawa nun. Mas nag-establish yun ng mas matibay at mas malalim na relasyon. Sapagkat ang utos ng Panginoon is not just for mere self-preservation. In fact, kung isipin po natin, ang Panginoon mismo ay isinabuhay ang utos na ito. Isipin po ninyo, siya na siyempre gusto niyang paglingkuran natin siya. Pero bago niya hangarin na maglingkod tayo sa Kanya, ngayon na siya'y ating niluluwalhati na, di nga ba't ang unang ginawa niya, siya muna ang naglingkod sa atin talaga. Siya na gusto niya siyempre tumumpod tayo sa ating mga pangako sa Kanya. Anong ginawa niya? Siya muna talaga ang tumupad sa mga pangakong binitawan niya sa ating lahat. Siya na itong gusto na mahalin natin siya. Pero anong sinasabi sa unang sulat ni San Juan? Bago pa natin siya mahalin, siya na muna ang nagmahal sa atin. Kaya dito na po tayo sa command na mas positibo. Sa command na iniutos mismo ni Kristo at sa command na isinabuhay mismo ni Kristo. Nevertheless, huwag po nating laging isipin na kapag mabuti ang ginawa natin, ay siguradong mabuti rin nagaganti sa atin. In principle, yun naman talaga ang hinahangad syempre ng Panginoon natin. But experience will tell us, it does not always happen. Minsan, kahit mabuti ang ginagawa mo, masama pa rin ang ibinabalik sa iyo. Kung ginantihan lamang ng asawa mo ang pagmamahal mo, edi sana buo pa rin ang pamilya ninyo. Kung ginantihan lamang ng anak mo, ng kapatid mo, ng magulang mo, ng kaibigan mo, yung mabuting ginawa mo, edi sana kayo pa rin ang masayang nagsasama. So hindi talaga laging nangyayari na kapag mabuti ang ginawa natin, mabuti rin ang ibibigay sa atin. Kahit mismo ang Panginoon natin ay naranasan yan. Sapagkat kung ginantihan lamang ng tao ang kabutihan niya, hindi walang kasalanan. Hindi na siya mamamatay pa para sa ating kaligtasan. Kaya, bagamat itinuutos ng Panginoon na gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo, huwag tayong mag-expect upang hindi tayo ma-disappoint. Huwag tayong mag-expect na kapag tayo gumawa ng mabuti, mabuti rin ang sa atin ay igaganti. Sapagkat kapag ganun ang ating naging expectation, manghihinawa tayo in as much as hindi laging ganon ang nangyayari. Manapa, kung mag-expect man tayo ng kapalit, sa Diyos tayo maghangad ng kapalit o balik. In fact, siya naman din ang nagsabi, di ba? Kaugnay ng pinag-uusapan natin sa Matthew 5:11. Mag-alala kayo, kung dahil sa akin, ibig sabihin, kung dahil sa pagsunod natin sa Kanya, halimbawa, sa pagsunod natin sa mga utos niya, halimbawa, doon sa utos niya ngayon sa mabuting balita, gawin niyo sa iba ang gusto niyong gawin nila sa iyo. Kung sa pagsunod natin sa Kanya at pagtulad natin sa Kanya, pangit o hindi maganda ang ibinalik sa atin ng iba. Ano ang sabi niya? Mag-alala kayo. Kapag kayo inaalimura, pinagpepiestahan ng lahat ng uri ng kasamaan o kasinungalingan ng iba dahil
malaki ang inyong gantimpala sa langit. In other words, huwag nating isipin na yung mga pangit na mangyayari sa atin ay ganti o kapalit ng mga buting ginawa natin. Sapagkat kapag nagkaganon, kapag inaccept natin yon, sayang ang buting ginawa natin. Hindi yun ang ganti. Sabi sa Ebanghelyo, somehow, in-insinuate dito, na po pwedeng kapag naghingi ka ng tinapay, ang ibibigay sa iyo ay ahas. Kapag gumawa ka ng mabuti, ang ibibigay sa iyo ay masama. Huwag kayong mag-alala, sapagkat ang Diyos ang siyang nakakakita. Siyang magbibigay ng karapat-dapat na gantimpala sa ating mga mabuting gawa. Again, huwag mong i-accept sa isip at sa puso mo na yung mga pangit na nangyari sa iyo ang siyang pinakaganti na sa kabutihang ginawa mo. Sapagkat ikaw ang talo kapag nagkaganito.